Alright, mega love shout out mga kabsat. Nandito tayo kay Vadcaster mga kakabsat. Nako po mga kakabsat. Baste, nagparty sa sikat na gay bar sa Spain habang rumaragasa ang 51 billion ni bro. Diyos ko po, alam na natin to pero sige, pakinggan natin yung version. Bilisan natin to. Caballeros, kumakalat sa social media ngayon ang video Ni Baste. ni Video, Davao City Mayor Baste Duterte habang rumaragasa ang matinding baha sa Davao City. So ang tanong mga taga Davao, saan na si Baste at saan na ang 51 billion flood control funds at flood control projects ng kapatid niya si Pulong Duterte. Yan si Baste kaya sabi ng mga tao, nawawala na nga si Baste, nawawala pa yung mga flood control projects ni Pulong Duterte, ni Utol. O kahit si Utol hindi nagpapakita. Kahit si Sara Duterte naroon rin sa Europe, sa United Kingdom. Samantala, itong si Baste ay pumunta siya turno ni Baste na para magbantay o para samahan. Kasi mayaman naman sila. In fact, marami nagsasabi diyan sa Dahig, never pa sila nakita kasi diyan kinakasuhan yung mga presidente, vice-presidente, prime minister, mga leaders ng mga bansa na may dictatorial rule. Pero wala pa raw nakita diyan sa Dahig na meron isang nakakulong diyan na leader na linggo-linggo may kamag-anak na bumibisita. Sabi nila ang yaman talaga ng Pilipinas. Meron na diyan mga leader na kasuhan galing Africa, galing Middle East, mga Gaddafi. Pero wala pa sila nakita na sa malayo-layong lugar tulad ng Pilipinas. Buti yan kung sa Africa lang yan, na malapit na lugar lang. Hindi naman malayong continent. Dito sa atin na mga 15 hours din ang travel time. At ang mahal-mahal ng ticket ngayon. And yet kaya pa rin yan ma-maintain ng mga Duterte dahil trillion nga. Makikita natin yan, trillion ang pera nila. Makikita natin yan sa impeachment trial starting Wednesday na ilalabas na lahat ng mga bank records nila. Pero for now, etong kumakalat na si Baste, namataan daw. Nagsasayaw sa Ibiza. Ano ba itong Ibiza? Kung Google nyo yung Ibiza sa Spain, 2 beses na ako nakapunta sa Spain at naikutan ko na rin yung Spain from Spain to Portugal to Morocco to France, naikutan ko na rin yan, mga lugar na yan. Pero hindi pa ako nakapunta sa Ibiza. Pero parati na ako narinig, party place talaga ito. Kaya ginugel ko. Ang sagot ng Google kung ano ba itong Ibiza, sabi ng Google, Ibiza is a top global LGBTQ. LGBT plus LGBT destination. So kumbaga, favorite global destination ito ng mga bakla. Ibiza is a top global LGBTQ plus destination. Ibig sabihin, kung mayaman ka bakla, mga Barbie. Really be curious kung ano ba to, Ibiza. So most likely from Dahig, pwede naman mag-aeroplano at pwede rin by land, pumunta si Baste sa Spain para bisitahin itong Ibiza. Kasi marami daw mga vibrant hubs dito, tulad sa Calle de la Virgen in Ibiza town. At dito daw, tulad itong lugar na Escabalet. Clothing is optional pag gay ka. Kung baka pupunta ka doon, naka-shorts lang, na walang damit, okay lang yan. Sa Escabalet. And inclusive polysexual parties. So polysexual parties, pwede ka lalaki sa lalaki, babae sa babae, babae sa lalaki, whatever, anything goes. Anything goes dyan sa Calle de la Virgen in Ibiza. At sabi pa dito sa Google AI, Ibiza town, Ibiza pala ang pangalan sa angkwan, pronunciation sa Spanish. Ibiza is the heart of the island's queer scene, featuring pedestrian streets lined up with rainbow flags, bars and shops. Yan, kwento talaga, paborito talaga ito ng mga kabaklaan kasi yung mga dito, yung mga pedestrian lane, nakapintura ng mga, meron ako nakita rin dito sa sa ano ba to? Shopping center sa Iceland. Yun, pero dito lahat daw, may mga rainbow flags, bars, and shops na puro sa mga gay. At yung si Port Area La Marina, dito na daw marami mga gay bars. Yun.
O kwan daw, very welcome daw. Hindi ba meron gay cruise na umalis sa Amerika na hindi pinayagan magdock ng conservative na Turkey. At hindi rin sila pinadock sa yung fully gay cruise. Puro makabaglaan ang mga nakasakay sa gay cruise. Hindi rin sila pinayagan pumasok sa Egypt. So nakapunta na rin tayo sa mga lugar na yan. Very highly kwan sila yan, very highly conservative. Kahit sa Turkey, kahit modern ng Turkey, When skies have fallen down. kahit modern ng Istanbul, Barbie, Turkey, pero religious Barbie pa rin sila. talaga. Pero dito sa Ibiza, very welcoming, very welcoming yung mga gay. Parang happy sila kung Pwede si Baste. gay ka, hindi ka Si Barbie ma-feel or Baste. kwan ka, tomboy ka, hindi ka ma-feel na unwelcome dito, yung i-discriminate ka. Hindi, very kwan yan, very kwan talaga, very gay friendly ito. At meron pa ito sa Escavalet, meron pang gay nudist beach. Yung gay na wala talaga sa plot. Nudist beach, So, yan, yun, dito talaga paborito, gay Ibiza. Yan, gay Ibiza. Wala tayong balak pumunta dyan, kahit libre pa. Okay, so, ngayon, kumakalat yung mga video na ito daw, namataan daw si Baste na sumasayaw dyan sa isa sa mga gay bar, dyan wala pa naman denial si Baste dito, dito sa kwan na ito. Dali, alisin natin yung sound, baka makapiright tayo. Yan o. Go. Yan o. Yan, Wow, yan daw. Si Baste, later party na ang magpakita Baste, dyan, itsura ni Baste. In fairness, mga babae naman kasama, hindi natin alam Baka mga lalaki yan na nakamahabang buhok lang, So yan, no? O yan, no? Na nakunan si Baste na nagsasayaw dyan. O yun, hindi nyo nakita, mamaya i-kwan natin. O yun, yung itsura ni Baste, yun, yung naka-crew cut, at nakatattoo, O yan, night scene sa Ibiza, gay bar, at naroon si Baste. Magagalit sa iyo yung umamin na nagsama kayo sa isang kama na si Franco Mabanta. Magagalit sa iyo niyan. Hindi mo siya sinamahan. O yan daw si Baste, oh. Yan daw si Baste, oh. Nakita si Baste, yan daw. Parang si Baste nga talaga. Pati yung tattoo dito sa leeg, parang siya talaga eh. Pwede mo sabihin yung tsura parang maraming ganyan, pero yung tattoo, giveaway talaga eh. Giveaway talaga yung tattoo. Klarong-klaro talaga yung tattoo na siya talaga. Siya talaga. So, yan, At nandun naman talaga si Baste sa Europa. Andun naman talaga si Baste sa Europa. In fact, nag-interview pa siya sa yung gay vlogger doon na si Alvin Tourism. Na-interview pa siya, habang kumakain siya sa labas ng, tingnan nyo yung tattoo niya, ganun talaga, O habang kumakain siya kasama sa mga Filipino community roon sa labas ng The Hague. Bisaya lang nga, yan, Ganun talaga yung tattoo, O yan, Yan talaga. Siya talaga, si Baste talaga. Nasa Europa talaga siya. Kaya hinahanap na siya. Hinahanap na siya sa Davao. Ng mga tao, where is Baste? Saan na si Mayor? Saan na si Baste? Yung tattoo. Ganun talaga, Ganun talaga. Di ba, sabi ni Madriaga, sabi doon ni Duterte, problema doon niya sa mga anak niya, si Sara, Lucaret, sabi doon ni Duterte. Si Kwan daw, si Pulong, Basagulero. Ito daw si Baste, Kwan, Bading. Tingnan natin ano yung tinabi ni Kwan. Binasa yun sa Kwan sa affidavit niya. Si Madriaga pa lang, Madriaga. Binasa niya yun Ay, sabi ni Madriaga, ito, saan ba to? Manila Bulletin, kunin natin to, para lang may konteksto. Bakit nasa kwan siya? Nasa Ibiza. Buti na lang yung tourist guide ko. Hindi ako nirekomenda sa Ibiza, buti na lang. Baka mabugbog sa akin yun. Napunta ko roon pagkatapos yun pala ang kwan. Gumasta ako ng malaki-laki para makapunta sa Spain. Dinala ako sa Ibiza. Itong sinabi ni Madriaga. Itong sinabi ni Madriaga kay Baste. Baka nakalimutan nyo na. And we thank, bakit nawala internet? And we thank Manila Bulletin for this video. Okay. Yan. Ito sinabi, hindi. Yun, sa YouTube. Manila Bulletin YouTube.
conduct activities with President Rodrigo Roa Duterte. Dali. Ano naman, Prior to the 2016 national Basta elections, duwagin nyo. I was working for the Congressman Roy Goles. Of these political officers is based Okay, ito si Madriaga ha. Affidavit yan ha. Binasa sa sa Kongreso ha, sa Justice Committee. Kaso, engagement of activities with President Rodrigo Roa Duterte. 7. Prior to the 2016 national elections campaign, I was working for the Congressman Roy Goles as one of his political officers is specializing in intelligence gathering and sabotage operations. Congressman Goles decided to support the candidacy of PRRD. Hence, he introduced me and endorsed my services to PRRD during their meeting at the latter's residence in Taal Street, Bangkal, Davao City. Around 2015 or early 2016, he mentioned to PRRD that I was previously under detention and that I later survived death row. Congressman Goles also added that I am his number one asset in the National Security Council during his time as National Security Advisor. 13. Furthermore, PRRD also asked me to profile individuals associated with VP Sara, then again Mayor Sara, because she's his favorite among his children. PRRD wanted Sara, VP Sara in politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte Paste, who he characterized as Baliw and Badil, respectively. Number 14. Sa PRRD gave me 25 million. Value daw si Sara, bading si Baste. Ulitin natin. Oh, you think you suck? I think that's unlikely. You can keep on looking, but can't find nobody like me. Congressman Goles also added that I am his number one asset in the National Security Council during his time as National Security Advisor. 13. Furthermore, PRRD also asked me to profile individuals associated with VP Sara, then again Mayor Sara, because she's his favorite among his children. PRRD wanted Sara, VP Sara in politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte Paste, who he characterized as Baliw and Badil, respectively. Number 14. Sometime in 2021, PRRD gave me Value pala si Pulong, bading si Baste. Oy, si Paul Lim ha, nagpa-advance happy birthday sa atin, sabi niya yung tawa ni Idol Pat. sana all. Advance happy birthday. Thank you Paul ha. Thank you for the continuing support ha. Yung, Mapakuan na nakita mo po very active na. Nadagdagan na yung bat team natin, nadagdagan tayo ng tatlo pa. So, magagaling ha. So, gumaganda na yung mga vlogs natin kahit hindi tayo parati nakaka-live, pero maganda yung pinopost nila ng mga interviews ha. Okay. So, yan ha. So, yan, kaya si galing na mismo kay nang tawag ni Duterte kay Baste ay bading at kay Pulong ha ay Baliw ha. So ito naman yung mga kawawang mga Dabawenyo, sana naman matauhan na kayo. Ay, by the way yan ang fee pala diyan sa mga nightclub sa mga kilalang nightclub sa Ibiza ay $20, $20,000. Kaya maraming sinasabi kung kaya ni Baste mag-join sa party diyan na tig 20,000 euros per night, which is about 60,000 pesos. Kayang-kaya kahit si Baste, kayang-kaya bayaran yung catering ng defense team, yung catering. So ito mga kawawang mga Dabawenyo na iniwan nila na parang basang sisyo. Ito. grabe. Nasa bubong na. My goodness. Wala pang bagyo yan Ay, sorry, mahina talaga ako sa math. Sorry, mahina talaga. Akala ko $1,000 o 1,000 euro. So thank you Paul thank you. $20,000 is around 1.7 billion. Thank you Paul, thank you. 1.7 million for one night? Oh my goodness. Siyempre, tulad ng sinabi sa Google, anything goes. Lalaki sa lalaki, go. Babae sa babae, go. Babae sa lalaki, go. Multiple, go. Anything goes, go. Drugs lahat, booze lahat. Grabe pala dyan. Kaya pala paborito yan ng mga homosexual all over and gays all over the world. Third sex capital pala yan. Na Ibiza. Kaya pala sikat yan Ibiza. Kaya ba natin ko yung nababasa sa Spain. Okay, kawawa naman ito. Yung mayor nila nagpapasarap for 1.7 million per night a night. Habang mga taga Davao, sana i-share nyo itong vlog. I-like nyo itong vlog para mapunta itong sa inbox ng mga taga Davao.
they should watch this vlog. They should really watch this vlog. Ito. Ito pa ano pa to? Thank you TV Patrol for this video. Ito pa isa, kawawa talaga. Matauhan na sana kayo mga taga Davao. This is where your taxes are going. This is where your 51 billion has gone. Ada sa kapita, dito mag-abot na. Dito sa kapita, dili na. Dili na Dito na raw. Dili pa, sa pa sa tubig, mga alas 9:21. Saka na. Sige na po may paghangwat dito sa sulod. Yes, mga yabong man kayo. Ayun. Kawawa talaga. Kawawa talaga mga kababayan natin. Tempting para sabihin you deserve it. Deserve. Pero hindi. We cannot rejoice upon the misery of others. Siguro naligaw lang yung mga kababayan natin sa Davao. Sana magising na sila habang yung mayor nila nagpapasarap spending 1.7 million a night. Millions more sa mga hotel at saka sa eroplano at saka ano pa. Sila naghihirap sa rumaragasang baha sa Davao. Baha pa lang yan. Wala pa yung tropical storm. Sabi ni Paul, tama rin naman ito si Paul. Walang problema sa pagiging part ng LGBTQ. Ang masama, yung supposed drug partying, tapos binabaha ang city mo. Yan ang kwan talaga. Yan ang capital sin talaga. Ang masakit dito, si Mayor nagpa-party sa Ibiza. Si Sara nagpa-party, pati si Suleika, wala na sa somewhere in Europe. Baka pupunta rin kasi yun sa the United Kingdom. United Kingdom, the Netherlands. So nagpapasarap sila pareho. Habang yung mga naghihirap napabayaan ng mga bobotante nila sa Davao. So kawawa, let's pray for the Davao people, but let's pray more para kuan na sila, para they should realize what they have been voting for office. The family that they have been supporting all these years have abandoned them. Yon, okay? So sige hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much sa mga unang sumali, sila Pita Paiter, si Neneng Engkito, si Ramon Esporas, si Granby Adamas, si Marvin Pega, si Lane, si Rosauro Kalingo, si Dapogi, si Arthur Reyes, si Manalo Vieta, si Dennis Satreyu, si Joben Quartz, si Rhea, si Noel Pichay, and many others. Si Agustin Mondragon, welcome back. And then, at siyempre, yung kababayan ko, si Rio Dizon. Si Leo Decano, thank you, welcome back. Thank you for joining us. Si Romnick, ano kayo ito ni Sarmienta. And many others who joined us this afternoon. Thank you very much, everyone, for watching. Let's pray for our kababayan in Davao. Okay? So, mucho mas gracias a todos. Good evening to all. And see you in my next vlog. Again, sa mga bagong patok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga absat. Salamat, podcaster. Naku po, mga kakabsat. Naku po. Ngayong bumaba sa Davao. Diyos ko po, Rudy. Countan nga natin ito, absat. Wait lang. Para sakto sa cutting. Mega love shout out mga absat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto.
Eto mga kakapsat. Eto mga kakapsat. Diyos ko Lord, paano ipapaliwanag ni Pulong? Pulong, Torre, binira ang baha sa Davao. Mga Duterte, pinatamaan, nakabaw. O nga naman, no? Binaha yung bahay ni Torre dito, no? Diyos ko po. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yung bahay ni General Torre sa Davao City, binaha. Binira ni Torre. Ang Davao. Pinatutsyadaan ng Duterte. Ano ito mga kabunyog? Nito kasing nakaraang araw, talagang nakasentro ang atensyon sa grabing baha sa Davao City. Mga kabunyog, grabe talaga. Actually, mayroon nga ngayong mga kumakalat, pray for Davao. Ano ba yan? Ano ba yung nangyayari sa Davao? Ano? Kung hindi nililindol, binabaha. Samantalang napakaraming flood control projects dyan. Parang katulad din yan ng Bulacan eh. Tinambakan ang mga flood control projects, pero binabaha pa rin. Ganon din ang Davao City. Panahon ni Pulong, 51 billion. 51 billion yung budget dyan. At maraming naiulat dyan na flood control projects na pinagawa. Sila Pulong. O ngayon, bakit ganyan? Kung maraming projects dyan sa flood control, si Pulong, Davao City yan, o bakit ganyan? Ayan ang post ni General Torre. Ito, ganito yung post ni General Torre. Sabi niya, ito ang bahay ko sa NHA Bangkal, Barangay Talumo, Davao City. Yung nakikita niyo diyan sa picture na binaha, bahay ni General Torre, ni retired General Torre sa Davao City. Binigay niya yung eksaktong location. NHA Bangkal, Barangay Talumo, Davao City. Sabi ni kahit i-check pa ninyo sa Register of Deeds, nakapangalan sa aming mag-asawa ang titulo niyan. Kaya oo, residente rin ako ng Davao City at oo, may karapatan akong magtanong. Yun. Hindi ito ang unang beses na binaha ang bahay na yan. Hindi lang ako nagpo-post dahil ayaw kong makulayan ng politika. Pero darating talaga ang panahon na kailangan ng itanong kung bakit paulit-ulit pa rin itong nangyayari. Agoy. Sabi yan ni General Torre, alam kong hindi lang kami ang dumaranas nito. Maraming pamilya sa Davao City ang paulit